Well, magtatapos ako na kung paano ako nagsimula noon na sa akin ang lahat ng ministeryo. Inisip ko rin na sana ako na rin ang tutugtog pero hindi ko na kaya itinaas nila yung organ. Hindi ko sinasadya ang petsa, subalit ngayong araw na ito ay eksaktong 44 na taon ang nakalipas. May 11, 1981. Ako ay itiniwalag sa aking unang iglesia. Nakarating ako noon sa pananalig na ang uri ng pag-iebanghelyo na itinuro sa akin at ipinapagawa sa akin ay mali at nakita ko sa kasaysayan sa aking pagbabasa ang tamang pag-iebanghelyo. Galing ako noon sa isang outreach ng aming iglesia at pagkatapos kong mangaral kinalunisan ng umaga, ako ay nagbigay o nag-iwan sa opisina ng aking pastor noon ng aking position paper at kasama noon ay buong pagpipitagan na ako ay nagbibitiw bilang manggagawa ng iglesia. Araw ng Lunes yun. Sa halip, tumawag siya ng isang special meeting ng iglesia kinagabihan, so Monday evening, sa harap ng iglesia, naroon ako at ako ay natiwalag. I was excommunicated in front of the church. I was given a simple question whether to recant or not. I was not given the chance to give a speech, so my one regret was I missed my here I stand moment. Nawala iyon. Sinabi ko lang, hindi po ako nagbabago. At ako nga itiniwalag. Hindi naman yun ang una, yun ang una pero hindi yun ang huli. Sapagkat sinundan pa ito ng isa pang pagtitiwalag, but that should be another story. Hindi ko akalain na 6 na buwan matapos akong itiwalag sa aking unang iglesia, ako ay tatawagin na magpastor sa Los Baños. Pagkaraan ng paglilingkod ko ng 43 taon at 5 buwan, ngayon po ay araw ng aking pamamaalam sa pinakamamahal kong iglesia, at least hindi pagtitiwalag. Gusto ko lang ipaliwanag na hindi ito pamamaalam sa aking pagpapastor o pagiging miyembro, hindi pa. Sa panahong ito na ako ay pastor sa iglesia, ako ay dadako sa matagal ko ring pangarap na gawin ang reformation work at sa ganyang panahon na ako ay pastor at miyembro ng iglesia ay ipapakilala ko ang aking sarili na isinugo ng Grace Baptist Church sa Los Baños at sa kalooban ng Panginoong Diyos, ganito ang aking magiging estado hanggang sa katapusan ng taon na kung saan ay doon ko tutuldukan ang aking pagpapastor at pagiging miyembro. Nang magsimula ako bilang pastor, isang pambungad na mensahe ang aking ibinigay. That was November 29, 1981, at siguro ay karapat-dapat lang na sa aking pamamaalam ay sa parehong teksto ko gamitin, and it will be like an opening bracket and a closing bracket for a ministry of more than 43 years. Ang aking gagamiting teksto ay ang teksto ko ng November 29, 1981. Yan ay sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, talatang 4. Ngunit para makita natin ang konteksto ay basahin natin ang unang 5 talata. Ebanghelyo ni Juan mula sa kabanatang 1, talatang 1 hanggang talatang 5, nakatutok tayo sa talatang 4. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Talatang 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ito ay salita ng Diyos.
Bahagi ito ng paunang salita o prologue ni Juan sa kanyang ebanghelyo, at ang halaga ng prologue, which is John 1 verse 1 to verse 18, para na rin itong balangkas ng kanyang buong ebanghelyo. Ang mga tema na makikita mo sa kanyang paunang salita ay siyang tema na kanyang ilalahad sa kanyang mga salaysay sa ebanghelyo. Dito sa unang 2 talata ay ipinakita ang pangwalang hanggan na nakalipas ng anak ng Diyos. Naroon na siya bilang Diyos, kasama ng Diyos, at siya'y palaging Diyos. There was not a time that He was not, and He was always God. Sa 3 talata ay sinabi naman ano ang kanyang umpisa sa umpisa ng mundo. At ang sinasabi rito ay siya ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ano man ang nag-umpisa sa kasaysayan, ito ay nag-umpisa dahil sa kanyang nilikha ang lahat ng mga bagay. At sinabi ni Juan, walang bagay na nalikha na wala siya. Naroon siya noong nilikha pa lamang. At dito tayo sa 4 na talata kung saan sinasabi ni Juan, ano na ang halaga niya ngayon sa sangkatauhan. So from eternity to beginning, and then to humanity. At para sa sangkatauhan, 2 larawan ang ginamit dito ni Juan, buhay at liwanag. Ang paggamit niya ng buhay ay nauukol doon sa kanyang mga iniligtas. At ang paggamit niya ng ilaw o liwanag ay para sa misyon ng kanyang mga iniligtas na magpapatuloy sa sangkatauhan. Kaya napaka-organisado ng kanyang prologue o unang pananalita. At ang gusto kong tutukan natin ay ang talatang 4 na pinapakita ni Juan, ano ba tayo rito bilang mga iniligtas? At ang sinasabi niya, tayo iniligtas at kanyang inilarawan ito na buhay natin kay Jesucristo. Pero para ano sa mundo ang iglesia? At dito ang kanyang inilarawan ay ang iglesia, ang lingkod ni Jesucristo, dahil kay Jesucristo ay meron tayong ilaw o liwanag para sa mundo. Ganito ang gustong ipalam ni Juan sa kanyang mga bumabasa at sa pamamagitan nito ay sa lahat ng mga mananampalataya sa mundo. Mayroon akong simpleng huling mensahe bilang aktibong pastor. Ang buhay ni Jesucristo sa kanyang lingkod at iglesia ay ang ilaw sa mundo. The life of Christ for His servant and church is our light to the world. Ang buhay ni Jesucristo sa kanyang lingkod at sa iglesia ay ang ilaw sa mundo. Maaari nating maitanong, sa loob naman siguro ng 43 taon ay may pagsulong ng iglesia. Siguro may mas maganda tayong mensahe sa mundo. Ngunit sa pamamagitan ng aking sadyang ginagawa na kung anong aking unang mensahe noong 1981 when I was a young 20-year-old, at ngayon na ako'y magpapaalam, yun din ang aking mensahe. Gusto kong ipakita sa inyo na marami man ang nagbago, hindi nagbabago ang mensahe ng iglesia. Ano man ang aking sinimulan, sana'y dito rin matapos at dito magpatuloy ang iglesia sa hindi nagbabago na katotohanan. 2 sangkap ang katotohanan na ito. Una, ang buhay ng kaligtasan ay kay Jesucristo lamang. Ang buhay ng kaligtasan ay kay Jesucristo lamang. At ang ikalawa, ang ilaw sa kadiliman ay si Jesucristo lamang. Ang ilaw sa kadiliman ay si Jesucristo lamang. Kaya sa una, ang buhay ng kaligtasan ay kay Jesucristo lamang. Ito ay intensyon ni Juan para doon sa mga nakaranas ng kaligtasan. Ang paboritong salita ni Juan para sa kaligtasan ay buhay. At kung minsan ay pinapahaba niya ito na buhay na walang hanggan. Ang pinaka
intensyon o layunin ni Juan ang isulat niyang ebanghelyo, sinabi niya sa Juan 20, talatang 30 at 31, na maraming mga tanda ang ginawa ni Jesus na hindi na maisusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay naisulat, ibig sabihin kung ano man ang pinili niyang mga tanda, at 7 tanda o 7 miracle signs ang pinili ni Juan sa kanyang ebanghelyo. At ang sinabi niya, pinili niya mga ito upang kayo'y manampalataya na si Jesus ang Kristo, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya buhay ang salita ni Juan para sa kaligtasan. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinakadakilang biyaya ng Diyos sa makasalanan ay ang kaligtasan kay Jesucristo lamang. Naniniwala ka pa ba riyan na ang pinakadakila mong tinanggap na pagpapala ay kaligtasan kay Jesucristo? Baka may tumutol, Pastor, hanggang sa kahulihan ba naman ang gusto mo pa ring diinan ay ang mensahe ng ebanghelyo? At totoo na maraming mas nakakaakit na mensahe ngayon para sa mga nag-aangkin na Kristiyano. Kalat na kalat ang mga mensahe ng inspirasyon para sa tagumpay na pangmundo, tagumpay na maaring dagdagan nila na para kay Jesucristo, para lamang magkaroon ng timpla ng pagkakristyano, ngunit ang mensahe nila ay tagumpay sa iyong ambisyon. O marami ang binubulag ng pangako ng mga himala na magpayaman o magpagaling sa pangalan ni Jesucristo. Sa mahigit na 4 na dekada nadaanan ko ang mga pang-akit na iyan, at sa biyaya ng Diyos ay hindi tumalab sa akin. Bakit? Sapagkat alam kong ang kalagayan ko ay nangangailangan ng higit kaysa anuman na mga pangakong kayamanan, pangakong tagumpay, pangakong mga pangmundo, sapagkat nakita ko ang aking sarili na isang makasalanan. At ang isang makasalanan, hindi siya isang sugatan. Hindi lamang siya may sakit. Hindi lamang siya api sa lipunan. Mas masahol ang kalagayan ng kasalanan sa pagtitimbang ng salita ng Diyos. Sa pagtitimbang ng salita ng Diyos, ang makasalanan ay patay sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin, anuman ang iyong magagawa at maaaring ito'y buhay na buhay sa paningin ng mundo, ngunit sa harap ng Diyos ito ay patay sapagkat ginagawa ito ng isang makasalanan. At sa umpisa ng ministeryo ng iglesyang ito na ang kakabit ng ating pagkakilala sa Diyos, na siya'y naging mapagbiyaya sa atin. Hindi tayo umakyat sa Kanya dahil sa pagsisikap nating sundin ang kautusan. Hindi tayo umakyat sa Diyos sapagkat nagsikap tayong magpakabait o magpakamoral. Tayo ay binabaan ng Diyos, at yan ang prolog ni Juan. The Word became flesh and dwelt among us. Yan ang pinakamisteryosong pangyayari sa buong mundo, na ang Diyos ay nagkatawang tao kay Jesucristo. Kaya may ginawa siya upang ang taong patay sa kasalanan ay mabuhay. Iniligtas siya sa pamamagitan ng anak ng Diyos na naroon noong umpisa pa. Siya mismo ang may likha, ngunit nagkatawang tao, at sa kanyang katauhan ay taglayin niya ang pagsunod sa kautusang hindi natin masunod. Ngunit tinanggap din niya ang parusa ng kautusan na dapat ay bumagsak sa atin, at yan ang ebanghelyo. At yan pa rin ang mensahe natin. At kaibigan, kung hindi ka pa nakarating sa punto na ikaw ay talagang tumanggap sa ebanghelyo, maaring matagal ka na sa iglesyang ito at paulit-ulit mong narinig ang gayong mensahe, ngunit kung hindi ka sumampalataya, ang ginagawa mo lamang ay pabigatin ng pabigatin ang hatol na babagsak sa iyo sa kahulihan. Sapagkat walang ibang paraan para na maligtas ang makasalanan kundi sa biyaya lamang ng Diyos. Nangyari sa akin ito nang katagpuin ako ng biyaya ng Diyos. At nangyari sa marami sa inyo nang katagpuin kayo ng biyaya ng Diyos. At maaaring hindi nyo pa alam noon, theologically, ang nangyari according to John 5:24 ay from death we passed into life. Mula sa kamatayan, tayo ay tumawid sa buhay. Yan ang dakilang pagpapala ng biyaya
ng Diyos. At marami mga Kristiyano hindi alam ang kayamanan na nasa kanila at patuloy na pinagpapalit sa mga barya-barya na mga inaakala nilang kayamanan. Total huling araw ko ng pangangaral ito ay hayaan yung mag-ulit ako ng kwentong isa sa mga paborito ko tungkol sa mag-asawa noong World War II. Ay meron silang isang Amerikanong sundalo na iniligtas. Siya'y sugatan na, kanilang tinangkilik, pinagaling, at ang sundalong ito ay gumaling. Natapos ang digmaan, bumalik siya sa Amerika, pero hindi niya nalimutan ang kabutihang ginawa sa kanya. Kaya siya ay patuloy na nagpadala ng buwan-buwan ng ambag na dolyar. Pero ang mag-asawang ito ay illiterate, wala silang alam, walang edukasyon. At hindi nila alam, hindi nila nababasa kung ano yung pinapadala sa kanila. Akala nila ay palamuti lang, dekorasyon, kaya tuwing may tinatanggap silang dolyar ay dinidikit nila sa kanilang dingding. Hanggang sa dami na ng pinadala, ang buong bahay ay napapaligiran ng dolyar. Ibig sabihin, mayaman sila, ngunit ginawa lang nilang palamuti. Hindi nila nagamit. Namatay sila sa kahirapan na hindi nila alam na papaligiran sila ng yaman. May mga ganyang Kristiyano na papaligiran sila ng yaman, ng biyaya ng Diyos na kay Hesukristo, ngunit patuloy silang namumuhay sa kahirapan ng mga barya ng mundo sapagkat nakakaakit. Akit na akit sila sa mga ambisyon, sa mga inspirasyon, sa mga emosyon. At hindi nila makita na ang talagang kayamanan ay ang biyaya ng Diyos kay Hesukristo. Tayo bilang iglesia ay dapat mga Kristiyanong naniniwala na ito ang pinakadakila kong tinanggap sa Diyos. At ang hamon ko sa iyo ay angkinin mo ng buong pagpapasalamat na iniligtas ka sa biyaya ng Diyos. Ito ang gawin mong dahilan, udyok ng pasasalamat sa Diyos. Iniligtas ka ng kanyang biyaya. Nang tayo magpalit ng pangalan mula sa Fundamental Baptist Mission Church, pagkaraan ng isang taon, pinalitan natin ng Puritan Baptist Church. And then, 1994, pinalitan natin ng Grace Baptist Church. Ikinabit natin ang isang talata mula sa prologue ni John. Ayan ang John 1:17. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. That is the church's life verse. Grace and truth came through our Lord Jesus Christ. At gusto kong liwanagin, ang tinutukoy na biyaya at katotohanan dito ay tungkol sa pagtupad sa kasaysayan ng pagliligtas. Sapagkat sinalungat ito kay Moises. Sinabi, ang batas ay dumating sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi ibig sabihin na kay Moises ay walang biyaya at walang katotohanan. Ang ibig sabihin kay Moises at sa buong kasaysayan ng lumang tipan, ito'y pawang paghahanda. Ngunit kay Hesukristo dumating ang pagkatupad ng inihahanda. At ang mga mananampalataya ngayon, hindi lang naghihintay, nagtaglay na ng biyaya at katotohanan kay Hesukristo. At kung alam mo kung anong ibig sabihin nito, walang maipapalit sa biyaya na siyang pinakadakila nating tinanggap mula sa Diyos. Kapag mas naging matimbang sa iyo ang mga bagay na dati mong tinatangi kaysa kay Hesukristo, mga bagay ng mundo, matutulad ka sa mga Israelita na matapos palayain mula sa Ehipto, ay nagsimulang umangal ng umangal habang sila nasa ilang patungo sa lupang pangako. At dahil sa patuloy nilang pag-angal, wala sa sino mang lumabas sa Ehipto, maliban sa dalawa, si Joshua at Caleb, ang buhay na pumasok sa lupang pangako, lahat namatay sa ilang.
ipinapakita nito ang bigat ng damdamin ng Diyos sa biniyayaan niya at pagkatapos ay puro angal. Ngunit bakit puro sila angal? Umangal sa pagkain, umangal sa tubig, umangal sa napakaraming bagay. In fact, binilang ito ng Diyos 10 yugto ng pag-angal ang kanilang ginawa. Paano ka makakaangal kung itinatangi mo na ang biyaya ng Diyos, ang pinakadakila mong pagpapala? May buhay ka dahil sa kay Jesucristo. At sa ganitong diwa, mapapanatili ang isang iglesyang nagtitipon na may pasasalamat. Hindi aangal ang isang pinupuspos ng pasasalamat. Hindi maghahati ang isang iglesyang puspos ng pasasalamat kay Jesucristo. Kaya sana magawa nating talagang ikamangha ang biyaya ng Diyos. Ang isang paborito kong author, Michael Horton, ay sumulat ng isang aklat na ang pamagat ay Putting Amazing Back into Grace. This talking about amazing grace. We sing it so much, and yet are we really amazed at the grace of God? Dapat tayong mamangha, at kung inaawit natin yan, mamangha tayo hindi lamang dahil sa laman, kundi sa may akda ng awit na yan, si John Newton, na alam natin ay isang slave trader nang siya iligtas ng Diyos. And I'm sure he meant every word in the line that says, "Who saved a wretch like me." Dama mo pa ba yan ang iyong wretchedness na tanging biyaya ng Diyos? Kaya't yan ang sinasabi rito, ang buhay ng kaligtasan ay kay Jesucristo lamang para sa bawat mananampalataya. Yan pa rin ang pakahalagahan mo. Wala kong iiwang pamana sa inyo kundi ang katotohanan ito ang pinakadakila nating tinanggap mula sa Diyos, ang kanyang biyaya. Ngunit ang ikalawa ay patungkol sa ating misyon. Ang ilaw sa kadiliman ay si Jesucristo lamang. Ito ang ikalawang larawan, the second figure na tinukoy ni Juan, ang buhay ay siyang ilaw ng mundo. Tumutukoy siya sa misyon ng iglesia sa mundo. Ang patotoo ng lingkod ni Jesucristo at ng kanyang iglesia ay magbigay ng liwanag sa mundo. Pero anong liwanag sa mundo? Napakadali ang maligaw sa pasikot-sikot ng mga suliranin ng mundo. Aagawin ng mga itong atensyon ng iglesia. At pinagdaanan ko ang mga panahon na tila iba-iba ang sinasabi nilang dapat nating atupagin. Noong 1980s, naalala ko na ang banta sa lipunan ay tila ba ang komunismo. At naging palaban sa komunista ang maraming mga iglesia. Napasama ako sa mga lider ng mga iglesia sa Los Baños na ang layunin ay gapiin ang diwa ng komunismo. Pansamantala akong sumama, pero inaitatanong ko, paano kung matalo na nga natin ang komunismo? Naslutas ba natin ang problema ng mundo? Pagkatapos ng komunismo, ay dumating ang mga usapin ng mga aktivista laban sa katiwalian ng mga nagaharing uri. Masarap sa tainga at ako man ay naakit sa ganung mga pananalita. Siyempre ako'y laking UP din at matunog sa akin yung aktivista, protesta. Pero again, magkaroon ka man ng sagot sa mga katiwalian, kung talagang magkakaroon ng sagot dito, ito ba'y malulutas ang suliranin ng makasalanan? Nakarating sa usapin ng politika na kailangan natin ng social justice, na ang problema ay kahirapan, kaapihan ng mga mahihinang tao.
Dumating sa iba't iba pang mga usapin hanggang nakarating sa usapin ng environmental crisis. Ang pangunahing problema ay hindi naman natin iniwanan ang mga yan. Bumuo tayo ng ministeryo para sa kapaligiran. At ang malimit na bintang na manhid daw ang iglesia sa mga kaapihan at kahirapan, yan ay maling bintang. Nakapagbibintang sila samantalang tayo'y aktibong kumikilo sa ating ministeryo sa pagtulong sa mga mahihirap, sa benevolence at sa ibang mga kaparaanan ng pagtuturo. Ngunit hindi ako tumindig sa mga ganyang pananaw na ito ang misyon ng iglesia, sapagkat hindi ko nakita ang sagot sa politika. Hindi ko nakita ang sagot sa kanino mang maghari, mamuno sa lipunan. Hindi ko nakita sa pagsagot sa kaapihan. Sapagkat ang talagang suliranin ng mundo ay sinabi ni Juan, chapter 3, verse 19 of John, ito ang hatol ng mundo. Na ang ilaw ay dumating sa mundo at mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag sapagkat ang kanilang gawa ay masama. That's the judgment. It's not oppression. It's not poverty, as important as they may be in their place. The bottom line issue is that man has rebelled against God, and God has sent His Son in order to save rebels like you and me. Kaya sinimulan ko ang ministeryo at ako'y nagtatapos sa ganitong nota na hindi binago ang paninindigan. Maring may dumating pang iba na hindi ko naaabutan siguro. Hindi ko naaabutan saan makakarating ang AI o ang cloning. Pero sana manindigan kayo na hindi babaguhin ng anumang ito ang misyon ng iglesia, ang magbigay ng liwanag. Kaya ang hamon ko sa inyo, panghawakan ninyo, at kayong aking pinamamanhikan, Grace Baptist Church, panghawakan ninyo ang di nagbabagong misyon ng Ebanghelyo sa mundo. Mula 1991 at ngayon, napakaraming nagbago sa paligid, at hindi naman naiwan ng iglesia sa mga pagbabago na yan. Noon basta kainan, Ellen's Fried Chicken lang ang alam namin. Basta pamilihang malaki, andiyan ang Agrix, wala nang Agrix ngayon. At ang iglesia man ay nagbago mula sa palipat-lipat na mga pagtitipon. Pinagpala tayo ng isang gusali noong 2002. Namamangha ako sa nagagawa ng multimedia ministry. At mula sa mga kabataan na karamihan ay mga estudyante, naging mga pamilya tayo, and there is greater diversity. Noon pa ay alam ko na ang pagtawag ng Diyos para sa akin na humayo sa mas malawak na gawain ng reformasyon. Isa lang ang ipinangako ko noon, hindi ko iiwanan ng iglesia na walang mga tagapangunang pastor. At tinugon ito ng Panginoong Diyos sa kanyang mayaman na pagpapala. Isa lang ang hinihingi ko, 3 ang binigay. Ang pamanhik ko sa inyo, mga kapatid, itong misyon natin, magpakatatag kayo sa misyon. Magkakaroon ng pasikot-sikot ng mga pang-akit. Ito ang iyong tahakin. Dito nagpupunta ang nakararami. Narito ang mabisang paraan. At marami silang magsasabi na ito ang inyong gawing misyon. Iwanan nyo yung ebanghelyo. Iwanan nyo yung pagbibigay liwanag sapagkat may kumukutitap na mga pang-akit na liwanag ang mundo. At yun ang maaakit kang sundin
At ang pamanik ko sa inyo'y takpan ninyo ang inyong tainga sa ganyang mga pangaakit, sapagkat hindi talunan ang liwanag na dumating dito sa mundo sa pagkakatawang tao ng Diyos kay Jesucristo. Yan ang sinabi ng talatang 5. Dumating ang liwanag sa kadiliman, hindi dinaig ng kadiliman ang liwanag. At manalig tayo dyan. Oo, hindi mo pa nakikita kung paanong ang liwanag ng Ebanghelyo ay nananaig na sa mundo. Kung iyo lamang titimbangin ang nangyayari sa mundo, maaring dumating ka sa konklusyon, nananaig ang kasamaan, nananaig ang kaapihan, nananaig ang kahirapan, nananaig ang mga naghaharing uri na walang pakialam sa kondisyon ng mundo at maakit ka sa mga ganung bagay. Ngunit ito ang panindigan mo bilang iglesia, na ang liwanag ay dumating mula noong 2,000 taon ng nakararaan, kanyang tinupad sa krus at siya'y nabuhay mula sa mga patay. Yan ang liwanag, at darating ang panahon na ang liwanag ay lulukubin ng kadiliman, at ang iglesia ang natatanging komunidad dito sa mundo na tagapaghatid ng liwanag sa madilim na mundo. Paano na lang kung ang iglesia ay nakaisa sa kutitap ng mga liwanag ng likha ng mundo? Huwag sanang yang mangyari sa inyo bilang iglesia. Isang malaking pagdadalamhati para sa akin kung marinig ko na kayo ay lumihis sa misyon na ito. Isang pagdadalamhati sa akin itong pamamaalam, ngunit mas masakit na pagdadalamhati kahit na ako'y nasa kalayuan na kung marinig ko ang iglesyang ito ay lumihis sa ganitong landas. Nang mamatay si Charles Spurgeon, bago siya mamatay, ibinili niya na isulat o iukit sa kanyang lapida on his epitaph ang linya ng isang awit, "Ever since by faith I saw the stream, thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme, and shall be till I die." At sana ganun din mapanatili natin bilang iglesia. Nagsasalin ako ng henerasyon ngayon sa mga bago, at kung anong bagong ngayon, magsasalin din ang susunod na henerasyon. Ngunit sana ang hindi magbago ay ang pinakadakilang tinanggap nating biyaya ay iniligtas tayo kay Jesucristo, at ang hindi nagbabagong misyon ng iglesia ay ang magbigay ng liwanag sa mundo mula kay Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung paano nagsimula ang iglesia, kung paano nagsimula ang aking ministeryo, magpapaalam ako sa inyo sa ganun ding tema. Si Jesucristo ang buhay, at sa Kanya ang liwanag ng mundong ito. Kung inyong marapatin, ating awitin in English, a song of farewell, but a farewell with a hope that because of grace, we will meet again. God be with you till we meet again. Magwakas tayo sa panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos at Ama, nagpapasalamat kami na makabalikan namin ang talata kung paano nagsimula ang iglesyang ito. At gusto namin ipamalas na hindi nagbabago ang tinitindigan ng iglesia. Maraming pinagbago sa aming paligid, maraming pinagbago sa teknolohiya at sa mga gamit na nagpapadali ng aming mga ginagawa. Ngunit ang prinsipyo na aming pinanindigan na siyang dahilan ng iglesyang ito at ng misyon ng iglesia
ay hindi nagbabago. Naway ang kinin namin na walang makapapantay sa pinakadakilang biyaya na tinanggap namin bilang mga lingkod mo at bilang iglesia kaysa sa ginawa mo ng pagliligtas kay Jesucristo. Kaya't nasa Kanya ang aming buhay at sa pamamagitan ng buhay ng kaligtasan, naway magpatuloy ang mensahe na ito para sa mga patay pa rin sa kanilang kasalanan. Huwag nilang ituring ang mga saya ng buhay na patunay na sila ay nasa mabuting kalagayan. Ipakita mo na ang kalagayan ng makasalanan kung wala kay Jesucristo ay hindi lamang isang sugatan o may sakit, kundi siya'y patay sa iyong harap, maliban na ang buhay niya ay na kay Jesucristo. Dahil dito, tulungan mo na ang iglesyang ito ay mapanatili ng kanyang misyon sa mundong ito, sapagkat hindi rin nagbabago ang mundong ito sa mga bagay na pinagbago nito sa panlabas. Nananatili ang hatol ng Diyos na ang ilaw ay dumating sa mundo at masinibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil masama ang kanilang mga gawa. At tanging ang iglesia, ang komunidad na iyong tinawag upang magdala ng liwanag sa kadiliman ng mundong ito, nawa huwag malihis ang Grace Baptist Church sa mga putitap ng liwanag ng iba't ibang sasabihin ng mundo na dito tayo, mas marami dito, mas maganda rito, mas mabisa dito. Naway panghawakan namin ang salita na ang liwanag ng mundo ay na kay Jesucristo. Darating ang panahon na iyong ipapakita ang sinabi dito ni Juan na ang liwanag ay sumilang sa kadiliman at hindi dinaig, hindi madaraig ng kadiliman ang liwanag. Tulungan mo ang Grace Baptist Church na manghawakan na isang iglesyang nagdadala ng liwanag sa madilim na mundo, at ang tanging hangarin namin ay mabigyang papuri at karangalan ang aming Diyos. At nawa nga ay ito ang iyong pakaingatan sa iglesyang ito. At bilang huling basbas, ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap sa walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.